Hindi po, galing po kami ng Baseco, kasama namin si Yorme. Nice kami mga papeles para sa Baseco. Ay, thank you. Oh, nabanggit po ni Yorme bukas daw po. Para i-release yung calamity fund. Ayan. Thank you, Mom. Sige po. Kuya. Isa. Kapit ako. Chairman. Chairman daw. Dito pa ako. Chairman. Nakatulog ka na ba? Ano na po, Ana? Okay. Akin na po. Jeremy, tanghalian na. Ano po ulit? Oh, sabi ko, hindi ba pagpag yan? Kasi nung araw sa amin, paborito namin ulam nung araw. Chicken joy sa umaga, chicken joy sa tanghali, chicken joy sa gabi. Pero pagpag. But anyway, kidding aside, I am happy and grateful. Una sa Diyos, wala pa tayong reported na kaso. Pangalawa, sa mga empleyado natin na pulis, mga kasama natin sa barangay, kay Chairman Diana, at 10 na kanya mga kagawad, at yung aming mga social worker na walang tigil na kakaluto na makapag-serve man lamang at the very least ng hot meals through the leadership of our Director Jay De La Puente. So everyone is working, doing what they are directed to do and what we must do all together. So ngayon, nagpapasalamat din ako sa ating Superintendent Nerissa ng SDO dahil nagamit ng mga barangay officials at ng community where they are located nearby yung mga eskwelahan natin. Nagpapasalamat ako dahil hindi na mako-concentrate sa isang area. Maaaring masikip, maaaring mahirap, but this time around, despite of 1,200 plus individuals na relocated sa evacuation area ng city at temporary evacuation area sa mga school, naka-spread sila at hindi control. Now we are serving our lunch for them and may inahanda rin konting tulong ang inyong pamahalang lungsod para pagkabalik nila may makain naman sila. Mayor, kumusta yung declogging operations po natin? Kagabi. Now, it's real. It's true. Parado ang imbornal ng Top Avenue. Patungkol lalo na doon sa sinasabi natin area. I think the least thing that we can do now is to conduct desiltation. If I may borrow the word from the engineers. Kasi for so long, hindi na TLC yung mga imbornal, tender loving care. Walang maintenance and so on and so forth. Kaya nakita kagabi, kahit na mataas ang ulan, mataas talaga yung bagyo, malakas yung bagyo, mataas ang baha, tinira namin ng City Engineering, ng DPS, ng MTPB, at kasama rin namin ang National Government, DPWH Regional Office, and DPWH North and South of Manila. So medyo maliwanag sa amin anong cause, yung mabilis na pagtaas. Hopefully, ma-address yun namin in our own little way at ng national government. Plus, I think the pumping station na mga bagong gawa na pumping station ay sana tumakbo
gumana. Kasi yung mga pumping station ng MMDA, tumatakbo naman, gumagana naman. But most of the newly built, newly rehabilitated pumping station na pinagawa ng mga kung sino-sino man, kung brand new, but not operational. Brand new, but not usable. Brand new, but not functioning. So yun ang walang power up. So yun ang, let's call a spade. Hindi gumana ang pumping station na mga pinagawa. I think may mananagot kay Presidente. Dapat may managot kay Presidente. Whether congressman o sino man sila, dapat papanagot din ni Presidente. Kasi nagsalita na yung Pangulo, di ba? Hindi pa nga ako mayor nun eh. Ang liwaliwanag nung sinabi ng Pangulo ng bansa. Ang sabi, let's focus on our flood control. Nagpagawa ang Presidente, pero yung mga politiko na nagpagawa nito, mukhang di ko alam. I don't want to be ahead of myself. But let's call a spade, as I have said, hindi gumagana. At ulitin ko rin, para clear tayo, no? Walang confusion. Yung sa MMDA na mga pumping station na tangan-tangan nila, most of them are running and delivering its purpose. So yan ang problema ng baha ng Maynila at I think hindi lang Maynila, ng Metro Manila. Yorme, yung evacuation situation po natin, sabi po ng ibang mga evacuees, sanay na po sila. Ano po yung pwede natin i-assure sa mga Manileños? I'm happy kung sanay na sila na kapag may bagyo, nagkukusa na sila. You know, I remember Chairman Dean here, nung araw, kahit yung barangay at city government, in my experience as mayor ng President ko, kailangan pa namin silang hilain. Kailangan pa namin silang pasukin sa bahay, sa gitna ng baha. Now, I am happy na nakinig sila sa kanilang barangay chairman, mga barangay official, na kapag may particular na description ng lakas ng bagyo, nagkukusa na rin sila. Natututo na. And I hope that will continue. Kasi hindi natin malalaman yung disaster, kung ano magiging masamang epekto nito o kung gaano kalaki. That saves lives. If we cooperate and synchronize our action, local government and national government, and even the barangay, mas marami tayong buhay na maliligtas. Mas marami tayong buhay na masasagip. But for now, salamat sa Diyos, wala pa naman tayong casualty based sa baha. Yorme, any special assistance sa vulnerable sector natin, mga buntis? Ay, meron yan, siyempre. Bukas nga, magre-request ako sa Konseho ng Maynila to declare the state of calamity, and the reason behind yung 896 barangay magkaroon sila ng access to calamity fund at magamit nila yung pantulong sa kanilang barangay. The same manner, the city government. So after those requirements of law, we will act on the matter as an additional support. But for now, they have support. They have food, hot meal, they have food boxes later on, so that pagbalik nila sa kanya-kanyang tahanan, may mailuluto naman yun. And of course, yung mga financial assistance under existing laws ng ating lungsod at ng ating bansa. So yan ang makakamit nila ngayon. But hopefully, mukhang tumataas na yung araw, but still, not until it's done, tulad na sinabi ng mga scientifico, we are still on high alert. The same thing with our hospital. Yung mga nabaha naman, may available na gamot para sa mga antibacterial, kagabi, tumira nga ako kagabi. Sinubukan ko lang eh. Nag-draw ko sa pharmacy ng hospital na Sampaloc. Hinulaan ko kung talagang may gamot na. Ay, may gamot na, boy. Na-disgrasya ko kagabi. Ayos naman. Kasi kailangan yung proteksyonan ng inyong sarili. But through the leadership of Director Dr. Padilla ng Manila Health Department, siya na ang aming pinuno ngayon. Ginawa niya, nagkaroon siya ng leptospirosis fast lane.
sa mga usap. So, yun lang, tulong-tulong, nakakaraos yun. Uwis ka na. Mayor, okay lang. Mayor, what if lang meron pa kasing dalawang low pressure area po na binabantayan Oo nga daw ngayon? eh. Pag nagtuloy-tuloy, ano ang contingency plan natin? Ano pa rin, what we did last night, to prepare and to be ahead of what is coming. Best effort again. Pagkahupa naman, pagdating doon sa mga flag area, we'll respond and do what is necessary. And in this, ito naman, ganito scenario, nakaredy naman ang inyong pamahalaan. Mayor, may bukas pa po yung state of calamity declaration. Kasi kansilado ang pamahalaan ngayon eh. So baka bukas, magsa-session na through the leadership of Vice Mayor Chia Atienza and the Sangguniang Panglungsod, we might. So that, katulad ni Chairman, one of 896 barangay can utilize their calamity fund to augment yung gagawin ng lokal, to augment yung gagawin ng nasyonal in terms of extra assistance para sa ating mga apektadong pamilya sa lungsod ng Maynila. Pinaplano pa lang po for tomorrow. Pinaplano pa lang. Bukas, kasi bukas pa lang may session. Okay. Pero pag bumagyo kanina, katulad ng tanong niya, pag tumuloy-tuloy yung low pressure area, malamang, nga. Pero baka i-request ko rin if ever, ang importante naman yung boto ng konsehal. Yung boto ng konsehal. Kaya pwede naman, kung nire-require natin yung mga bata mag-online, pwede ko ipag-online yung konsehal. But that is remain to be seen, abatan muna namin yung sitwasyon today. Mayor, last na. Sure. Yung concern po ng ilang mga estudyante, medyo nagiging late daw po ata yung pag-suspend ng klase. May plano ba It kayong was mas never maaga? late in the case of City of Manila. Bakit Pagka yan? hinap day, talagang ibig sabihin, delikado na. Magpunas ka muna. Wala. Mati sa mata yan eh. Hindi masakit sa mata yan pag turo na. Then, let's be honest and kidding aside. Pag hindi kinansel sa umaga, ibig sabihin mabuti ang panahon. We value your education. At the same manner, ang primordial concern ko, safety. So, sok pa tayo. Sayang naman ang binayad ng nanay at tatay ninyo sa tuition fee. Tapos, hindi naman tayo makakapag-aral. Mag-aral tayo maigi, basta, pumanatag kayo. If the data that is provided to us will put you in harm and in danger, we prioritize that. But kung hindi naman, pasok kayo sa umaga, halimbawa naman sumama ang panahon sa mananghali, alas 10, alas 11, way una. Kasi alam mo yan, nakakatuwa rin mga bata. Ano yun, Yorme? Lugi naman kaming pang-umaga. Lagi kami may pasok. Pasensya na kayo. Gusto ko mag-aral kayo. Gusto rin ng magulang nyo mag-aral kayo. But, katulad yesterday, very clear, no question. Very clear yung panahon. Magbabaha. Dala ng bigat ng buhos ng ulan at daluyong ng tubig coming from the eastern board, which you saw by 6:30 at second level. I think by 9 p.m. reported sa inyo, umabot na ng third level. Yun, delikado. So agahan naman namin, lagi kami maaga sa Maynila. At pag hinap-day namin, there must be a valid reason. We love you, we care for your future, we care for your safety. Ganon lang ang pamahalaan. Sure. Sabi mo na may mga project ang congressman na pumping Dapat- station na hindi kumana. Dapat matingnan ni Presidente. Manala ko ba? Hindi, dapat matingnan ni Presidente. Meron talaga. Dapat matingnan ni Presidente. Kasi madami naman nakikita yun. Maraming hindi gumagana. Dapat makita yun ng Presidente. Alam mo, siyempre, ito na lang, huwag na tayo para itabi natin yung politika. Halimbawa, local ako. Meron akong pasilidad, pinondohan ko. Pina-implement ko, halimbawa, sa kusihal. Halimbawa lang, kwentuhan lang. Only to find out, hindi tumatakbo. Ang sisisihin ng tao, hindi naman yung si kusihal o si congressman. Ang sisisihin yun na yun. Now, let's put that in a bigger picture. O ganoon din, ang sisi niyan sa presidente.
Whoever they are, whoever the president is. Doesn't have to be, you don't have to have a name. But in this case, it's President Bongbong Marcos. Ha? So any president will be blamed by the people. Laging kawawa ang presidente. Kaya kailangan, dito, yung mga politikong nag-initiate yan, managot. Papanagutin ng presidente. Ako yan ang tingin ko. Kasi after everything said and done, pag-settle ng tubig, pag-settle ng alikabok, kailangan maging responsable tayo sa mga ganito. Kasi for now, focus muna tayo. Saan? Ito, yung buhay ng tao, sitwasyon ng tao. After this, pag-settle na yun, dapat managot yung kay President. Yun ang ano ko dyan. Kasi kawawa ang tao. Tanong, uulan pa next week? Sagot ko, hindi ko alam. Baka. Pero may garanti bang umulan simula Hulyo hanggang Disyembre ng taon na ito? Ay sigurado yun. Gaano kalaki? Hindi ko rin alam. Gaano kadalas? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ko ulan. Sigurado ko babagyo. Ang tanong kailan? Ang tanong rin namin, ang tanong din ng mamamayan, kailan nyo ba talaga ayusin yung mga control na yan at pumping station? Yan ang tatanong ng mamamayan. And you have to give it to the people. And you have to give it also to the President. Ano ba naman mali ng Presidente? Hindi naman pwede makita ng Presidente bawat sulok ng buong Pilipinas. It's unfair to him. Kaya this time around, I hope makita yan. But for now, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, mga minamahal kong lolo't lola, senior citizen, pumanatag kayo. We will not stop. We'll be there. Walang may iwan. Do our best. At maraming salamat sa concern ninyo. Marami ako nababasa. Yorme, matulog ka naman. Huwag nyo intindihin yung walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. I love you. Thank you. Tulog ako. Ako naman na. Doon sa Orioles. Tapos doon sa Terry District. May bagong gawa. Pero hindi pa yan MMDA. Kasi ang MMDA, ganito kasi para magka-picture tayo. From DP, running condition, protocols, i-entrega sa MMDA for them to operate immediately. So yung mga yan hindi pa nare-receive ng MMDA. Sir, yun, sir. Because hindi pa. Excuse me, wala ko lang yung report na. Yes. Hindi ko alam sa kanila. Pero may private service ba? Wala. Wala. Ang river, dalawa lang, DPWH. Wala kasi kami control. Yun yung bigger picture. Saan po kayo magkakamal? City Hall. Tapos na po. Oo, maghanap akong chapel. Kasi durog yung ano eh, hospital ng Sampato. Okay po. Mayor, salamat po. Mayor, salamat. Sa post na daw, City Hall na. City Hall. Ayaw mo sumama sa picture. Mga po, siguro sa kanila last year, ngayon, wala pa rin. Yung may kinitinilang sa Ayan, nandito po si Yorme sa may evacuation dito sa may Atienza Elementary School. Ayan, kasulukuhan. Pupunta ulit si Yorme sa Don Bosco.